So welcome po sa ating church, sa Jesus Our Abundant Life Church. Dito po ay ang pinapangaral lang natin ay ang mabuting balita ni Kristo, sapagkat ito po ay para sa ikaliligtas ng hindi pa ligtas, at ito naman po ay ikalalakas. Kung ikay ligtas na, mapapalakas ka ng mensahe ng biyaya ng Diyos. Kung hindi pa po kayo nakakapag-like at saka nakakapag-ano sa ating Facebook, meron po tayong page dyan po, yung po Jesus Our Abundant Life Church. Pwede po kayong mag-like dyan, pwede nyo po yung i-share. At meron din po tayo sa YouTube. Pinapadala po natin ang every message, every Sunday dito sa YouTube. Nandun po lahat yung preaching natin. Pwede po kayong mag-interact doon para mapanood tayo lagi sa YouTube. Ito naman po ay makikisuyo lamang po. Ano po? Kung po pwede lang. So, patuloy po tayo sa series natin. Basahin nga po natin ang series natin. Exposition of the Book of Romans. So, tayo po ngayon ay magpapatuloy na. Again, magandang umaga po sa ating lahat. At ang ating pong title ngayon ay basahin nga po natin. The Justice and Kindness of God. Mababasa po niyo yan. Pag umuwi po kayo, tingnan niyo sa inyong mga Bible na sa Romans 2 verse 1 to 11, makikita po natin doon, lalabas yung katwiran ng Diyos at yung kabutihan ng Diyos. Kung paano yung katwiran ng Diyos ay pag i-charge ka doon sa katwiran ng Diyos, guilty. Pero kapag nakita mo yung kindness ng Diyos, merong kindness ang Diyos na nakalaan doon sa mga guilty. So makikita natin yan. So last week po ay pinag-aralan natin, kung naalala nyo, ano yung pinag-aralan natin nung last week? Yung wrath of God, yung galit ng Diyos. Na dapat talaga kung lahat ay makatatanggap ng galit ng Diyos, lahat ay tatanggapin ito. Pero nag-conclude po tayo doon sa verse na sa unang Thessalonica 5:9. Doon tayo nag-conclude. Tama ba? Kasi sabi doon, yung salitang wrath ay orgay. O yung namumula na yung mukha ng Diyos sa galit. Dahil saan? Dahil ba ikaw ay tao o dahil doon sa kasalanan? Pinag-aralan natin po yan last Sunday na galit ang Diyos sa kasalanan pero hindi galit ang Diyos doon sa sinner. Kaya nga ipinadala si Jesus Christ para magbayad doon sa kasalanan, para mabigyan ng justice o ng katwiran yung kasalanan yun, dapat may magbayad. Alam naman natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, nag-conclude tayo dito na hindi para sa atin ang galit ng Diyos. Bakit? Sabi doon ay hindi tayo pinili ng Diyos upang ano daw? Upang parusahan. Pinili ka ng Diyos upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ano ka? Ligtas ka o parurusahan? Ligtas. So madali po nating maunawaan dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, tayo ay ligtas. Sa verse 10, ang sabi diyan, namatay siya para sa atin upang tayo naman ay mabuhay na kasama niya. Masarap ho ba yun? Namatay siya para sa ating mga kasalanan upang tayo naman ay mabuhay na kasama niya. Hindi na kasama ng sanlibutan, hindi na alipin ni Satanas, kundi kasama ka ng Diyos. Maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Kaya garantisado, sabi mo sa katabi mo, garantisado ang kaligtasan mo. Kahit mamatay ka ngayon o bukas, garantisado nakasama ka ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ba sa galing at bait mo? Hindi. Dahil siya'y namatay para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon Jesucristo sapagkat siya ang pumili sa atin. Tuloy po natin, the justice and kindness of God. Ang background po ng book ng Romans, makikita po niyo yung mga terminology dyan, yung mga judicial and legal terms. Kagaya ng justification, condemnation. Kasi gusto ni Apostol Pablo na maipresenta, parang courtroom, na ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nagkasala. Gusto niyang makita, kasi itong mga Romans, medyo advanced sila noong panahon yon. At itong mga Gentiles namang ito, advanced din sila sa kaalaman at alam na alam nila kung paano magpaparusa. Diba? Roman nga ang nagparusa kay Jesus Christ. At alam niya yung mga parusang dapat igawad, kung kamatayan, kung palo. Kaya alam na alam niya. Kaya si Apostol Pablo dito,
kinaklaro nila na lahat ng tao lahat ng humanity lahat ay guilty. Pero ito ang maganda, pinapaliwanag niya na merong nagbayad. Christ pays the legal penalty. Yung legal na utang mo, actual, talagang tunay na utang, legal ding binayaran ng ating Panginoon. Pinapakita po ito sa Book of Romans, kung paanong idinideklara na yung sinner naging righteous. Instant, hindi progressive. Walang parol, walang probationary. Instant na naging saint o naging righteous yung sinner sa pamamagitan ni Kristo. So, tatalakayin po natin yan. Isipin nyo na lang na kayo'y nasa courtroom ngayon. O kung saan man may nag-uusig ngayon, nandoon kayo. So, the justice of God, tingnan natin yung justice of God. Basahin natin sa Romans 2, 1-3. Therefore, you are without excuse, whoever you are, when you judge someone else, for on whatever grounds you judge another, you condemn yourself. Because you who judge practice the same things. Verse 2, now we know that God's judgment, is in accordance with truth against those who practice such things. Verse 3, and do you think, whoever you are, when you judge those who practice such things, and yet do them yourself, ikaw din naman pala, that you will escape God's judgment. So makikita natin dito sa Romans 2, 1-3, merong judgmental. Meron nagja-judge sa isang tao na na alam naman niya, yung pagja-judge niya, siya din naman ay gumagawa ng parehas na gawain. Kasi lahat naman ng kasalanan ay kasalanan. Hindi mo nga ginagawa yung bagay na yan, obviously, o nakikita ng tao, pero may ginagawa ka rin kasalanan. The same manner, the same frequency, the same dami ng kasalanan, parehas na ginagawa mo. Kaya sabi doon, you are without excuse. Sabi doon, kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag judgmental. Huwag judgmental. Ito yung, tingnan natin, sino ba yung mga judgmental person? Sino ba itong self-righteous na ito? Sino ba itong mga self-righteous nito nung panahon ni Apostle Paul? Maaring ito yung mga Jewish, religious na naging Christian. Pwede yon na nakakilala kay Kristo, kaya lang dala-dala pa rin niya yung kultura, yung karakter na pagiging judgmental. Pwede din naman ito yung morally superior Gentiles na talagang matatalino. Alam ang moral law, alam ang lahat ng law, pero nagja-judge siya doon sa kanyang kapwa. Itong self-righteous moralist, ang sabi doon, ito ay outwardly good or religious person who condemns others for their sins, while secretly or hypocritically doing the exact same things themselves. May kilala ba kayong ganyan? Na turo ng turo na makasalanan, pero yung kanyang tatlong daliri nakaturo naman sa kanya. Yun ang kasabihan natin, di ba? Tinuturo mo siya, pero ang nakabalik sa'yo, ikaw pala ang higit pa. Kaya nga sabi doon sa pinag-aralan natin, ang kasalanan ngayon, reproductive eh. Kung ano yung nauusong kasalanan ngayon, kayang-kayang i-manufacture. Di ba? Dati naman walang karnaper. Pero nagkakotse, o di may karnaper. Basta lahat ng mauusong technology, nagkaroon ng cellphone, di ang daming hacker. Basta kung anong makukuhang uso, merong loko-loko. Merong gagawa ng abuso sa'yo. GCash mo, yung GCash mo, hindi naman pera nila. Yan, talagang kukut-kutin, hahak, para makuha. Basta mauso. Crypto, lahat ng uri ng mauuso, lahat gagawan ng kalokohan. Kasi walang tigil ang tao sa pag-imbento ng kasalanan. Kaya nga kung hindi tayo nahinto, tayo ngayon na nakakilala sa Panginoon, worse pa kaysa dati ang ginagawa mo. Mas marami pang kasalanan ang pwedeng magawa kasi potential ka eh. Ikaw ay potential. Kasi alipin ka ni
Satanas dati, pero praise God. Kaya nga, pinili tayo ng Diyos, hindi para parusahan, kundi bigyan ng buhay. Buhay na kasama ni Kristo. Kaya tingnan mo ang buhay mo ngayon. Tingnan mo ang mga buhay natin ngayon, ibang-iba sa dati. Ibang-iba, napakalayo. Bagamat ang behavior ay patuloy na binabago ng Diyos, pero napakalayo na sa dati. Malayong-malayo na sa dati. Hindi ka na madamot. Nagbibigay ka na. Dati, hindi ka nagbibigay ng gulay, ng ulam. Ngayon, nag-aabot ka na. So, natututo kang maging mapagbigay. Dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Dahil may nangyari sa loob bago nangyari sa labas. Kung hindi, ay nako. Saksakan ng sama ng ugali, saksakan ng pangit na nga ang lahat ng kapaligiran, dagdag ka pa sa kapangitan dahil gagawa ka ng bagay na hindi maganda. Kasi sabi doon, pagdating ng panahon, ang masama ay pasama ng pasama at ang mabuti naman ay pabuti. Saka sa mabuti. Sa mabuti. So ang gagawin mo ay pabuti ng pabuti. O, di ba palakpakan natin ng Panginoon? O, pabuti ng pabuti at saka paputi ng paputi. Okay? Kasi maputi ang kaluluwa di ba? Amen? So nakikita natin, itong mga self-righteous na ito, turo ng turo. Ang problema sa mga ito ay turo ng turo, pero sila naman ay punong-puno din ng kabulukan. Yun yung sinasabi ni Kristo sa mga ipokrito. Di ba? Sabi, kayo naman kay turo ng turo, kayo din naman ay parang mga libingan na maraming kalansay sa loob. Maputi ang inyong labas, ang pintura, pero ang ganda-ganda pag yung puntod, pero ang loob naman ay puro bulok na buto. Yan po yung tingnan natin yung basis of God's judgment dito sa mga taong ito. Sabi doon, for on whatever grounds you judge another, you condemn yourself. Because you who judge, practice the same thing. Tingnan natin yung basis of God's judgment. Tingnan natin kung makatwiran ba ang Diyos sa pagbibigay niya ng hatol sa mga taong kagaya ng mga ito. Sabi sa verse 2, now we know that God's judgment is in accordance with, saan? Truth. Yun po yung pinakamagandang judgment na makukuha mo. Pag ikinumpara mo yung justice ng God sa justice system, halimbawa ng Pilipinas, may katotohanan ba ang nakikita natin sa justice system ng Pilipinas? Na yung mayayaman ay hindi makulong, pero yung simpleng nakagawa ng kasalanan, nakukulong. Agad-agad, instant. Pero yung kita mong, yung nagnakaw na halimbawa sa sampayan ng damit, kulong agad. Pero yung nagnakaw ng maleta, ay hindi nakukulong. May justice system ba? Kapag ikinumpara po natin yung justice system ni Kristo o ng Diyos, sabi doon, now we know that God's judgment is in accordance with truth. Katotohanan. Hindi hearsay. Hindi haka-haka. Hindi fabricated. Hindi nilikha. Hindi siya sinulat na walang notaryo. Sabi doon talagang totoo, actual facts. Hindi siya nanguhula, ikaw ba'y talagang kasi nga siya ang Diyos, nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng tao, kaya nagbabase siya sa katotohanan. Pag ikinumpara mo yung justice system ng Diyos at justice system ng tao o sa Pilipinas, anong makikita ninyo? Malayo. Malayo. At kapag ang justice system ay hindi na-presenta ng maigi, nawawala ang tiwala ng tao. Nawawala ang tiwala ng tao sa gobyerno, nawawala ang tiwala ng tao doon sa mga gumagawa ng batas na hindi ini-implement. Nawawala, buti na lang ang ating Diyos. Ang justice system hindi nababayaran, hindi nasusuhulan, hindi na pipiringan. Kasi lagi niyang kita sa atin may piring, sa Diyos wala. Kita niya lahat ang ginagawa ng tao. Kaya pag sinabi, yung verse 1, lahat saan grounds ang iyong yung pagja-judge mo sa yung paggagawa mo ng judgment na yan, ikaw naman nagpa-practice din ng the same things. Meron kang actual din na ginagawa kasi yun ang babasihan ni Jesus Christ. Hindi yung pagtuturo mo, kundi yung iyong ginagawa mismo. Okay? Ay anong ginagawa mo? Parehas din nung iyong
inaakusahan. Kaya ang kanyang pagbibigay po, ang basis of God's judgment according to truth. Katotohanan, katotohanan. Ikaw ba'y nanunumpa na ang sasabihin mo pawang katotohanan? Katotohanan, di ba? Ginaganyan kapag sa susunod, ang sasabihin noon, kasinungalingan. Kasi hindi alam ng judge o ng mga litigating, ano bang katotohanan? Kasi hindi naman absolute ang alam na katotohanan ng mga tao eh. Pero ang God, absolute ang kaalaman niya. Kita niya ang lahat. Kaya siya, according to truth, ang justice na ibibigay sa mga tao, whether ikaw ay Gentiles, whether ikaw ay Jews, o ikaw ay Israelita, o ikaw ay mananampalataya, o ikaw ay hindi mananampalataya. Yung facts po, nagbabase ang Diyos sa actual event na ginawa mo. Actual event mo bang ginawa yan? Kita ng Diyos yan eh. Kaya nga noon una, ang pananaw natin, nakalulungkot ang punta ng hangin. Kasi pagpunta mo sa langit, pakikita sa iyong malaking tibing ginawa mo nung ikaw ay makasalanan pa. Ipapahiya ka sa langit kasi ito ang buhay mo. Halimbawa, ang buhay mo, Pastor James. Wala ba? Nasaan si Pastor James? Nawala. Ito na ang buhay mo ngayon. Pakikita mula pagkabata hanggang doon sa Hindi po ganon. Hindi po ganon. Di ba yun ang pananaw natin dati? Ang ipakikita doon ay kita mo ito si Jesus Christ na matay at sinampalatayanan mo at ikaw ang naging bunga niyan. Yung past mo na wala nang usapan. At ang maganda sa Panginoon kapag ginudge ka, yung mabubuting gawa mo, i-reward pa. I-reward pa niya. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Kaya walang lugi sa'yo. Wala nang titingnan, wala nang bubulat-latin. Anong ginawa mo? Year 2026, anong ginawa mo? Abay, may ginawang yan, kabulastugan. Aba, ay dinala ang computer ng kanilang yung sirang PC. Iniuwi, hindi naman kanila. Di ba? Wala nang bulat-latan. Ang nambubulat-lat lang yan, yung mga, judgmental. Kaya sabihin mo ulit, huwag kang judgmental. Huwag ka judgmental. At saka huwag ka namang mag-uuwi ng sirang PC. May mo ka naman iuwi pa yan. May mo ka naman yun. Ipababakal ko. Ipapatanso ko. Huwag na. Hindi kawalan sa iyo yan. Okay? So, ang basis ng God's judgment ay according to truth. At merong facts. Merong information. At ito'y naipresenta true and accurate. Kaya sinasabi nga na lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kanyang pamantayan. Guilty. Kaya pag nag-charge, pag anong tawag doon? Indictment. Kapag nag-charge ka, nag-indictment ka sa isang tao, sasabihin, guilty or not guilty? Pag ang Diyos ang judge, lahat ng tao ay guilty. Yan po tayo dati. Guilty tayo. Guilty. Talagang pag sinabing lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Pero itong mga self-righteous, sinasabi nila, hindi ako kasama dyan. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na sila ay hindi kasama. Hindi siya makakarating ng langit. Kasi alam niya, yung self-righteous, karapat-dapat siya dahil siya ay self-righteous. Sinusunod ko ang lahat ng kautusan, sinusunod ko ang lahat. So wala akong inaagrabyado, wala naman akong inaapi, kaya ako'y karapat-dapat sa paghahari ng Panginoon. Pero hindi po self-righteous Dapat God's righteous. Yung higit pa, dapat malampasan mo yung righteousness ng mga Pariseyo. Ay sino makakalampas doon? Wala, si Jesus Christ lang. At yung kanyang righteousness na yon ay ibinibigay sa atin ng walang bayad. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Kaya pag nag-charge ng guilty or not guilty, sa harapan ng Panginoon, tayong lahat po ay guilty. Hindi po tayo self-righteous na sasabihin, ay hindi ako guilty dahil ako na may mabait. Kasi nga, lahat ay makasalanan. Pero ito po ang magandang balita sa Romans 6:23. Ano sabi? Sapagkat kamatayan naman ang kabayaran ng kasalanan. Nagkasalan lahat, kaya kamatayan ang kabayaran,
Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano daw kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Sinong namatay sa krus? Nabayaran na ba ang ating kasalanan? Yes, nabayaran na. Kaya ang binibigay niya ng libre, walang bayad. Kasi kaya libre, hindi mo kayang bayaran. Hindi dahil libre ay cheap. Ito'y kaya libre ay kahit ano pang gawin mo, hindi mo kayang bayaran, kaya binibigay sa iyo ng libre. Kaya huwag mong pagsusumikapan. Sabi doon, ito'y buhay na walang hanggan at ito'y sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoong Jesucristo. Kaya iniaalok ito libre. Ito ang mabuting balita na si Kristo ay namatay doon sa krus at siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero ang kalungkutan po nito, hindi lahat ng tao ay gustong tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ng libre. Ang gusto nila ay meron pa silang bahagi na ibinibigay dito. Kaya ang kanilang kamay ay hindi matigil. Sa halip na pananampalataya lamang, ay ang kanilang kamay ay hindi makatigil sa paggawa na siya ay may parte doon sa kaligtasang yon. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa Diyos mula sa simula hanggang sa katapusan. Kung binibigay sa iyo yung kaligtasan mula simula, panampalatayaan mong hanggang wakas, ang pananampalatayang yan ang makapagliligtas ay iyo. Wala kang idadagdag, wala kang iaambag, wala kang itutulong, wala kang babawasan. Lahat ito ay gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun na ba ang pananaw natin sa ating kaligtasan na ito'y libre? Hindi dahil walang halaga, kundi sobrang halaga nito. Kaya ito'y naging libre. Hindi natin kayang bayaran. Sapagkat ang ibabayad dito ay dugong walang batik. Dugong walang dungis. Ayan, pag dumaloy ang dugo natin, mataas ang kolesterol niyan Punong-puno yan ng triglyceride May dungis yan I mean, yung dugo ni Kristo na walang dungis, walang kasalanan, walang bahid, ang nagbayad. Kaya tayo merong katubusan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Binayaran niya ang lahat mong kasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, bayad na ang lahat mong kasalanan. Kahit bukas, bayad na yan dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin sa Roma 2:3. Bakit ginagawa ito ng mga judgmental? Kasi ang akala nila, makakaiwas siya sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawaing ginagawa mo rin naman. Ang akala niya, sa pagtuturo niya, ay makakaiwas naman siya. Ma'am, ito ho ang maingay. Di ba sa school? Pero ikaw naman ang makulit kapag wala ang teacher. Ikaw ang tagasulat ng maingay, pero hindi mo sinusulat ang iyong sarili. Ikaw na rin naman ang maingay. Yan o, tagaturo. Diba, minsan ngayon, nadadala din natin, turo ng turo. Turo ng turo. Sabi doon sabi doon, akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan ka? Ang Diyos na alam ang lahat ng bagay, ikaw na may maingay din, ining. Ikaw naman ay maingay din, utoy. Oh. Kaya hindi ka makaliligtas kapag nakita ang Diyos ang humatol sa atin. Parehas po yan. Kung makikita niyo yung kwento doon sa Lucas 18 verse 9 to 14, yung Pariseo at saka yung tax collector. Matindi sabi doon. Sabi doon sa verse 9, sabi doon, sinabi niya ang talinhagang ito sa mga taong, ito ang judgmental, ito ang uri ng mentalidad, meron ng mga judgmental, ang taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. So kapag ang pagtingin pala natin, ay mas worthy ako dito, mas professional ako dito, mas capable ako dito, mas skillful ako dito, ang tingin mo pala dito sa mga taong ito'y mababa ang tingin mo at ikaw ay nag-aakalang matuwid. So yun ang mga judgmental, yun yung character o yun yung description. Sabi sa 18:11, tumayo itong Pariseyong ito. Ang ganda ng pagkakatayo, tindig na tindig, parang ako. At nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. Anong panalangin? O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw,
Nasaan yung mga magnanakaw na yan ngayon? Mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Eh yun namang maniningil ng buwis, di ngunguto-nguto at nakita niya ang kanyang sarili, dinadagukan yung kanyang sarili. Hindi man lang siya makatingin sa langit sapagkat siya'y nahihiya doon sa kasalanang nagawa niya sa Diyos. Pero itong Pariseyo, turo ng turo. Wala, ika. Ay, kita mo, ika ako. Pero sabi doon, siya pa rin naman ay nagpa-practice ng the same things o ng parehas na kasalanan. Alam na alam ito ni Apostol Pablo. Kasi legit siya na Pariseyo. Alam na alam niya yung pagkukunwaring ito kasi alam na alam niya. Kaya sabi niya, naku, hindi kayo makakaiwas. Parehas ko kayo. Sino ba si Apostol Pablo, di ba? Pharisee of the Pharisee. Alam na alam din niya yung takbo at kalakaran. Kung papaanong siya naman ay makasalanan din pero turo ng turo. Kaya nga sabi niya, nung nalaman ko ika na huwag mag-iimbot o do not covet, lalo ika akong nagkubet o lalo ika akong naudyukan na kunin ko yung mga lahat ng pag-aaring inuusig ko. Lalo ika akong naging masama. So alam na alam ni Apostol Pablo ang buhay ng isang judgmental. Kasi akala niya ginagawa niya yon kasi mababa ang tingin niya sa mga taong ito at siya ay righteous doon naman sa ginagawa niyon. Self-righteous si Apostle Paul, baka hindi natin alam. Siya nga ang pinakapangulo o siya ang nangunguna sa lahat ng mga makasalanan. Isipin niyo yun. Nakapatay na siya. Basta lahat ng kasalanan pwede nung panahong yon, alam na alam nito ni Apostol Pablo. Nakikita natin na nandoon na ito yung mga taong, ay, hindi ako katulad ng mga taong ito. Meron ba kayong kilalang ganon? Na dinidegrade o pinabababa yung paningin ng iba para siya ay maging self-righteous. Ito yung mga taong ito, pagtingin mo sa moral law, ay talagang wala kang masasabi. Pagdating naman sa ceremonial law, sabi ako nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo. Sabi nito, yung preceding na verse. Ano pang ginagawa niya? Ako'y ng mga tithes and offerings. Nagbibigay ako. So, morally and ceremonially law, talagang siya, clean na clean outside. Pero hindi naman nakikita yung outside nakikita yung ginagawa mo, yung pagkukubet mo, o yung lahat ng mga bagay na nagniningas sa iyong kalooban. Kaya wala ka maitatanggi sa Panginoon. Dito sa mga taong the same naman ang ginagawa, hindi ka nga nangangulinya, hindi ka nga nagnanakaw. Ikaw na may saksakan ng garapal na kasinungalingan. So lahat ng bagay na ito, lahat pag humarap ka, guilty or not guilty? Guilty. Pero ito po ang maganda, may turning point. Dito sa lahat ng pangyayaring ito, dito sa lahat ng kasalanang ito man ay nakikita, hindi nakikita, hayag, mortal, benyal, lahat na ng uri, malaki o maliit. Tanong, ang malaki at maliit ba meron sa Diyos na kasalanan? Sino naglagay lamang ng malaki at maliit? Ang tao. Ay sa Diyos nga yung tumingin ka lang, o hindi ka nang gahasa, tumingin ka lang ng mahalay. Wala kang ginagawa, napatingin ka lang. Ay kasalanan na. Parehas lang ng pangangalo niya. Yung napuot ka o nagalit na hindi mo naman sinaksak. Hindi mo naman sinaktan pumatay ka na ang sabi ng Lord. So, sino naglagay ng mortal at saka benyal? Sino naglagay ng malaking penalty ng kasalanan at mababang penalty ng kasalanan? Ang tao. Pero sa mata ng Diyos, maliit, malaki, katamtaman, bumubukol pa lang o nasa isip, pare-parehas pong kasalanan yan. At lahat tayo ay guilty beyond reasonable doubt. Walang makakatanggi, hindi ka makakatanggi sa lahat mong kasalanan yan. Kahit magtago ka pa sa Prague, kahit magtago ka pa sa Europe, hahanapin ka ng hustisya ng mata ng Panginoon.
At hindi ka makakataka. Saan ka tatago? Sa ilalim, naroon siya. Sa itaas, naroon siya. Saan man sulok, naroon siya. Wala kang tataguan sa justice system ng ating Panginoon. At yun ay nakabase sa katotohanan. Ito ang turning point. Tingnan naman natin yung kindness ng God. Yung kindness of God. Sabi doon sa Roma 2:4, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos, sabihin nga natin, kabutihan ng Diyos, ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Sino sa atin dati ang wala pa pagkakilala kay Kristo? Dati wala tayong pagkakilala kay Kristo. Paano tayo inakay ng Diyos sa pagsisisi? Alam niyo yung terms, yung salitang inakay. Sa halip na itaboy, ilayo, yun dati ang pananaw natin sa Diyos, malayo tayo sa Diyos . Hindi pala ganun. Inakay pala tayo ng Diyos para mailapit sa Kanya at tayo makapagsisi. Hindi pala ang Diyos ay parang, kaya nga kinanta natin yun, the good Father . Hindi pala siya yung kagaya ng isang ama na, ang asawa ko, itong anak kong ito, saksakan ng tigas ng ulo, pinag-aaral, hindi nag-aral, hindi nakikinig, itataboy ko ito. Palalayasin ko ito. Ilan ang alam yung kwento na pinalayas ng kanilang magulang? Meron ba? Meron. Merong pinapalayas ng kanyang magulang. Pero itong Diyos na ito, sabi doon, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos, ng ating Ama sa langit, ay siyang umaakay pa sa iyo sa pagsisisi. Maraming relihiyon ngayon sinasabi, maglinis ka muna ng buhay para ikay makalapit sa Diyos. Dapat ikaw ay umattend muna ng ganitong programa para talagang matanggap ka ng Diyos. Dapat may cleansing muna. Dapat mayroong gagawin sa yung pagpupurga muna ng kasalanan para ikaw. Dapat mayroong kang kontemplasyon na gagawin. Kailangan. Dapat may gagawin ka para ikaw ay makatanggap sa Panginoon. Pero sabi doon, ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa tao para sa pagsisisi. At yun po ay pinaranas sa atin ng Panginoon. Sa halip na tayo ay paranasan niya ng puot ng galit ng Diyos, hindi po niya ipinaranas. Ang pinaranas niya sa atin ay pag-ibig, pagmamahal. Ano yun? The kindness of God. Ano yun? Yung riches of His goodness. Yung kayamanan ng kanyang kabutihan, yun yung ipinaramdam sa atin. Yun yung ipinaranas niya sa atin. Sa Tagalog, yan ay ang napakabait na Diyos. Na sa halip na, galit na galit sa akin ng Diyos, nagkakamali ka. Padadalang ka na ng salot ng Diyos, husay ka. Yan, kaya lumindol, nakuha mo? Yan, kaya ka may bukol. Kasi, galit sa iyo ang Diyos. Pero hindi pala yon. Yung kindness of God, hinihintay ka, pinararanas sa iyo yung goodness of God, yung riches of His goodness para kayo makapagsisi, makabalik sa Kanya. Hindi ka padadalhan ng salot. Hindi ka padadalhan, nagkanda malas-malas. Hindi ka na kailangan magpagpag ng as-is pag nagbubuhay na mano. Kasi malas ka . Di ba? Buenas ubos. Tingnan niyo magtitinda ng Pilipit, meron niyang may binabasbas yan dyan. Kasi ang pananaw mo, malas ka, galit sa iyo ang Diyos . Kita niyo kung gaano kahirap ang ginawa ng relihiyon at maling paniniwala sa atin na nakita natin ng Diyos sa picture na nakaupo at tinitingnan kung tama o mali ang ginagawa mo. Wala ka pang ginagawang tama, mali lahat ang ginagawa mo, pinaranasan ka na ng goodness ni God. Goodness ni God. Tingnan niyo yung pangalawa, yung forbearance. Ano yung ibig sabihin ng forbearance? Kasama sa kindness of God, yung kanyang pagpipigil. Di ka nung last Sunday, sabi yung wrath of God, pulang-pula na ang Diyos dahil sa galit sa kasalanan. Gustong-gusto na niyang parusahan. Kasi nga, matuwid siya. Pero siya ay nagpipigil. Sino sa atin na nagpipigil? Sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Di ba? Fruit of the Spirit po yan. Long suffering.
sa English. Nagpipigil. Yan ay kasama sa goodness and sa kindness of God. Na dapat sana iparurusahan ka na pero binibigyan ka pa ng pagkakataon para ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Pinararanas pa sa iyo ang kabutihan niya para makita mo, maramdaman mo na mahal ka ng Diyos. Pinaparanas po niya yan. Pinaparamdam niyan. Bibigyan ko pa ito ng isang araw. Isang araw na siya makababangon at makapag-i-enjoy. Hindi ka Kristiyano noon. Pupunta ka lang ng Europe, magtatrabaho ka, o anong gagawin mo? Bibigyan ko pa yan ng isang araw. Bakit? Sagana yung kindness of God eh. Yung forbearance niya, yung riches of His kindness eh, pinaparana sa iyo eh. Bibigyan pa kita ng isang araw. Hindi mo na kita parurusahan. Magpipigil ako sa aking sarili. Bibigyan pa kita ng isang chance hanggang yung isang araw mo, 1 taon, 2 taon, 5 taon. Ilang taong ka nung makakilala? 40 years old. Mula nung ikaw ay naging makasalanan hanggang 40 years old, ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon para ikaw ay makapagbalik loob sa Kanya. Kaya tayo naririto, bunga tayo ng kabutihan ng Panginoon. Ano pa yung isang kindness ng God? Yung Kanyang patience, yung Kanyang pagpapasensya, yung Kanyang pagpapaumanhin. Pinapagpaumanhinan tayo ng Diyos. Alam nyo, yun doon sa batang hindi marunong na tinuturuan mo. Halimbawa, nag-tutor ka, mga tutor. Di ba mahirap magturo ng mga batang hindi ka agad makakuha? Ganyan ang patience ng Panginoon sa atin. Para tayong mga bata na, hindi ka na ba natuto sa iyong pagkakamaling yan? Iyan na naman. Ang kasalanan naman po, hindi minsan lang nagagawa, paulit-ulit. Kaya nga sabi ni Bishop Emmy, kapag ikay nauntog ka sa noo, kasunod ka, kita mong nauntog, tapos dumaan ka pa rin at ikay nauntog, may tawag doon bukod sa nauntog. May tawag sa Batanggenyo diyan, kay Ulaga. Kita mo nang yung pagkakamali ng isa ay nagdulot sa kanya ng kalungkutan at ang buhay ay napariwara, ay ginaya mo pa. Ganyan ang Lord patience eh. Alam naman natin ang ginagawa natin, may consequences eh. Hindi mo man lang alam, may consequences yan. Pag nagkamali ka, may ano yan eh. Halimbawa, ang binirek mo yung law, tumalon ka, gravity, mababalian ka. Di ba? Lahat ng kasalanan may consequences. Mapapahama ka, subukan mo magpaulan. Break mo yung law of nature. Pag hindi pag-uwi mo, lagi kang titilok-tilok. Ubo-ubo. So may penalty, pero ang Diyos, patience. Ito na naman ang anak ko. Mali na naman ang ginawa, pero yung maling ginawang yun, yung pa rin. Pagpapasensya ko, bibigyan ko pa ng 1 araw. Bibigyan ko pa ng 1 buwan. Bibigyan ko na naman ng 1 taon. Birthday. Hanggang dumating ang panahon na siya ay nakapagbalik. Bakit? Kasi ipinaranas ng Diyos yung kanyang kabutihan. Hindi yung kanyang wrath, hindi yung kanyang judgment. Kasi, mapapansin niyo po yan, since the creation, ang ginawa ng ating Panginoon, ng ating Diyos, mula sa Israel na matigas ang ulo, pinaranas pa rin niya yung kindness. Titigas ng ulo, pero pinakakain pa rin ng Panginoon. Binibigyan pa rin ng tubig, binibigyan pa rin ng masusuot, binibigyan ng isang lupang pangako. Matigas ba ang ulo nila? Ng mga Israelita? Super. Suberbio ang mga Israelita. Pero dahil dun sa kindness of God na nararanasan ng mga ito, nagbabalik loob sila sa Panginoon. At ito lamang ang tanging paraan ng Diyos para magbalik loob sa Kanya, yung iparanas niya yung Kanyang kabutihan. Kasi wala ngang magbubuhat sa Kanya na masama. Paano mo i-encourage ang Diyos na gawa ng masama kung siya ay mabuti? Kung ang nature niya ay kindness. Paano mo pipilitin sa Kanyang lumabas yung hindi naman siya? Walang lalabas sa Kanya kundi yung Kanyang kindness.
At yun yung means at paraan para makapagbalik loob ang tao sa Panginoon. Yung kanyang kabutihan. Kaya napakasarap ho sa biyaya ng Panginoon sapagkat tayo na dating hindi nakakakilala ay pinarana sa atin ng Panginoon yung kanyang goodness, yung kanyang forbearance, at saka yung kanyang patience. At hindi po yan natatapos hanggang ngayon. Nararanasan natin yung pasensya ng Diyos, yung kanyang pagpipigil at ang kanyang kabaitan sa atin. Kadaming panahon na nireject nga ng Israel ang kanyang Diyos. Kapupunta lang ni Moses doon sa Mount Sinai, bibigay yung 10 Commandments, gumawa na agad sila ng gintong guya. Nireject na agad nila ang Diyos. Pero anong pinaramdam ng Diyos? Anong pinaranas? Yung kanyang goodness pa rin. Kasi kung lilipulin niya ang Israelita, matagal ng lipul. At kung walang kindness sa atin ngayon, ng mga believers, hindi tayo magiging believer. Tepok tayo, supok tayo, sunog tayo, kung hindi nag-withhold ng galit ang Panginoon sa atin. Kaya, may pagkakataon, lagi may pagkakataon sa Panginoon. Amen? Hindi nagbago ang nature ng God. At hindi kayang baguhin ng anumang kasamaan ang kabutihan ng Diyos. Pwede bang basahin natin yon? Hindi kayang baguhin ng anumang kasamaan ang kabutihan ng Diyos. Piliin niyo ang buong sanlibutan mula creation hanggang ngayon sa dami ng kasalanang ginagawa, hindi nagbago ang Diyos sa pagiging mabuti. Nananatili siyang mabuti sa lahat ng panahon. Lamentation 3:22-23. Sabi doon, the steadfast love of the Lord never ceases. Iyan na ang pinakamatindi. Hindi hihinto. His mercies never come to an end. They are new every morning, and great is thy faithfulness. Alam niyo baga, halimbawa, ang isang lalaki, dahil sabi doon, they are new every morning. Yung faithfulness at saka yung kabutihan ng Panginoon, bago laging umaga. Tanong, nararanasan mo ba yan? Laging umaga, bago ang biyaya ng Panginoon? Meron akong pinag-aralan na halimbawa pala, yung isang babaeng mahal na mahal mo, gagawa mo ng mabuti. Every morning, bibigyan mo ng flowers every morning. Pag binigyan mo siya every morning for, halimbawa, 100 years ang magiging buhay ng babae, 36,524 flowers. Kasi new every morning, kailangan hindi, kung binigay mo yung kampupot ngayon, huwag mo ibibigay kampupot bukas. Kailangan new every morning. Kung ang pangako mo sa iyong lovely wife, yan ay mahal kita, bibigyan kita ng flowers new every morning for 36,524 pag leap year, 36,525. So kailangan mo ng 36,524 variety of flowers para mapatunayan mong mahal siya. Pastor James, pag 100 years siya, bibigyan mo halimbawa ng gumamela, bibigyan mo ng kalachuchi, bibigyan mo ng everlasting. Bulaklak lang sa akin, magugulay ka ng pata. Name it! Tingin nyo, ilan ang alam nyong bulaklak? Ilan? Sa atin. Kaya mo kaya magbigay ng 50? At least 50 different flowers para mabigyan mo siya at sabihin mong they are new every morning? Pero alam ho ba ninyo kung ilang bulaklak ang ginawa ng Diyos? 400,000 species ng bulaklak. Kaya kung siya magbibigay sa iyo at sa akin at sa mga wife natin ng bulaklak, yung 35,000, gawin mo ng 50,000. Meron pang reserba ang Diyos na 350,000 na bulaklak para sa iyo. Anong nakikita natin doon? Pag ikaw ang gumawa, may limitado. Limitado ka. Pero pag ang Diyos ang gumawa, unlimited. Maaaring sabihin niyan, they are new every morning. Great is thy faithfulness.
Great is thy faithfulness eh. Kaya nga pagka umaga mo, tingnan mo, bilangin mo ang biyaya ng Diyos. Bilangin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Hindi ka magkakaugaga ng pagbibilang ng kabutihan ng Diyos. Laging bago. Excited. Laging may excitement. Ano ba yan, Lord? Ano ba yan? Naku, may magdadala sa'yo ng puto bumbong. Malayo pa, pastor. Malayo pa ang Pasko. Pero hindi mo alam kung paano ka pasasayahin ng Panginoon. Kasi yung kindness ni God, unlimited. Yung kindness ni God, hindi mo kayang ipaliwanag, hindi siya yung predictable. Na bukas itong gagawin sa akin ni Lord eh. Hindi eh. Laging mayroong fresh, laging mayroong bago pagdating sa kabutihan. For the steadfast love of the Lord never ceases eh. Kaya hindi ka tatantanan sa paggawa ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Ihanda mo na ang sarili mo. Ihanda mo na ang iyong sarili sa pagtanggap ng hindi mauubos na biyaya ng Panginoon. His mercies never come to an end. Walang limitation, walang katapusan, walang hangganan. So naroroon tayo, they are new every morning, great is your faithfulness. Basahin nga po natin ito. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging bago sa bawat umaga. Pwede ho nyo yung i-screenshot at sabihin nyo sa umagang ito, wow, ang pag-ibig ng Diyos sa akin hindi nagmamaliw. Laging bago sa bawat umaga. May bagong umaga kang ayos. Meron kang bagong umagang maganda ang mood. Meron kang bagong umaga, ang gabi mo, ayos din ang tulog. Oh. Yan ba'y hindi kabutihan ng Diyos? Mabibili mo ang kama, pero hindi mo mabibili ang tulog. Mabibili mo mga kulambo at lahat ng accessories, meron ka mang meron mang kumakanta sa iyo dyan ng 430 kilohertz para ikaw ay ang tenga ay bumaba ang mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo mabibili ang tulog. Pero regalo yan ng Diyos sa atin. Amen? Pwede ba natin palakpan ng Panginoon? Makatulog ka lang ng ayos, malaking bagay na. So nakita natin ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang kindness, Israel man yan, Gentile man yan, believers man yan o unbeliever, binibigyan ka ng kindness of God. Bakit? Para makapagbalik pagsisisi ka sa ating Panginoon. Titus 3 verse 4 and 5, but when the kindness and love of God, our Savior, appeared, anong ginawa niya? He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Kaya si Jesucristo, Jesus Christ is the physical expression of God's kindness. Kung gusto mong makita ang kabutihan ng Diyos, tingnan mo si Jesucristo. Siya yung physical evidence na nagbibigay ng biyaya, ng mercy, at salvation to humanity. Kaya nga sa verse 4, but when the kindness and love of God, our Savior, appeared. Pinaramdam niya, ipinaranas niya sa lahat ng nakasama niya yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagmamahal nang walang hinihinging kapalit. Kahit nga yung iba'y inano pa siya, kinondem, pero ipinaranas pa rin niya yung kanyang. Kasi yun siya eh. Yun yung nature niya. Yun yung lalabas sa kanya. Pag piniga mo si Jesus, kindness and goodness ang lalabas sa kanya. Yung love pa rin. Kaya nga sabi niya nung nasa krus siya, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. Sa atin, saktan mo yung isang tao. Maniwala ka sa akin, kung bukol ang tinanggap ng isa, ang iyo 2 bukol. Kasi superior ka eh. Mas superior ka, mas gaganti ka ng higit. Ba't ka pagaganti kung parehas lang? Gaganti ka ng higit. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat yun ang kanyang nature, hindi siya gumanti ng masama, bagkus ay ipinaranas niya yung kanyang goodness and kindness sa lahat. Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Basahin po natin ito ulit, i-declare natin, ang buhay ko ngayon
ay bunga ng kabutihan ng Diyos. Kaya ka narito kapatid, bunga ka ng kabutihan ng Diyos. Nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos. Nakaranas ka ng biyaya, pagpipigil at pagpapahinuhod ng Diyos, kaya ka naririto. Amen? Kaya yung pong pagpapakita o pagbabalik ng kindness, may kapangyarihan po yun. Subukan mo yung gumagawa sa iyo, ang ibalik mo yung kabutihan. At the end, bakit hindi gumaganti? Bakit hindi ako pinangsasawaan ito? Bakit ito mapagpasensya pa rin sa akin? May return po yun. May magandang return po ang pagiging mabuti natin sa ating kapwa. Kasi yun ang ginawa sa atin eh. Yung kabutihan ng Diyos ang ginawa sa atin at nagbalik tayo ng loob sa Kanya. At the same manner, kapag kabutihan din ang ginagawa natin sa iba, hindi po ito patay. Hindi ito po'y buhay. Ito po ay pumapasok sa puso ng mga taong ginagawa natin ng mabuti. At alam natin na mabuti ang return nito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yung po ay sinabi ni Apostol Pablo kay Pedro, sabi doon, yung mga babae kapag kayo ay magpapasakop sa inyong mga asawa na hindi pa naniniwala sa Panginoon, ay magpasakop kayo. Ipakita nyo yung magandang asal. Huwag nyong susumbatan. At pag nakita wika ito ng mga unbeliever na lalaki, ang sabi doon, ito'y maaakay mo. Sa unang Pedro chapter 3, 1 and 2 po yun. Sapagkat nakita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. So may kapangyarihan ang paggawa ng mabuti. Tama ho ba yun? May kapangyarihan kung ikaw ay gumagawa ng mabuti despite na hindi mabuti ang ginagawa sa iyo ng tao. At yan ay magbabalik, magbubunga para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Romans 2 verse 5. Ito ang nakalulungkot, maganda ang kalooban ng Diyos, pinararanas, pero sabi doon, merong matitigas ang ulo. Sabi doon, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath when the righteous judgment will be revealed. Totoo ba na mayroon talagang matigas ang ulo? Totoo ba na talagang may self-righteous na ayaw kilalanin yung kabutihan ng Diyos na yon? Ayaw ko kay Jesus Christ. Meron akong ibang Diyos. Meron akong ibang santo. Pero hindi si Jesus Christ. Sapat na siguro itong santong ito para ako'y mapunta ng langit. Hindi po eh. Sabi doon si Jesucristo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Maliwanag po yan. Huwag ka na magdagdag. Kung gusto mo ng kaligtasan, si Jesus Christ lang. Bakit si Jesus Christ lang? Kasi siya lang yung namatay sa krus. Hindi siya humingi ng tulong kahit kay Pedro, kay Pablo, doon sa mga apostol. Apostol Pablo, o Apostol Peter, o Apostol John, tulungan nga nyo ako dito. Kayo ngayon magpapako rin dito para kayo maging isa sa crew. Para kayo makapagligtas din. Hindi po sinabing ganon. Siya lang ang namatay kasi siya lamang ang may kakayanang magbigay ng buhay base doon sa kanyang dugo na natigis doon. Sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayaw. Bakit? Matigas ang ulo. Ayaw din mag-repent. Ayaw din tumalikod doon sa kanyang lumang pamumuhay. Ayaw din tumalikod doon sa kanyang sinasamba. Ayaw niyang tumalikod at kay Kristo magtiwala. Kasi pag sinabing repent ay change of mind, meron kang dinidiyos. Sinong dinidiyos mo? Nilagay mo sa dingding. Sabi doon, mag-repent ka, huwag kang matigas ang ulo, pero ayaw mo. Mapipilit ba ng Diyos ang ayaw? Ang matigas ang ulo, ang ayaw tumanggap sa Kanya, gagawing ba ang robot? Hindi po eh. May free will ang tao. Meron kang kakayanang pumili. Pakikita ng Diyos ang kabutihan sa iyo, pero ikaw ang pipili sa Kanya. Hindi lahat ay ligtas. Kailangang manampalataya ka sa Kanya. Kailangan magbilib ka sa Kanya, doon sa Kanyang tinapos na gawa. Pero kung hindi ka magbibilib kay Kristo at meron kang sarili, ikaw ay kasama dito. But because of your stubbornness, ang tigas ng ulo, gano'ng katigas yan? Ay matigas na matigas. Kasi yung kanyang isip ay sinaraduhan niya. Ako ay sarado
kandado, itinapon ang susi, wala nang makapagbubukas nito sa aking isipan. Hindi po ganun. Sabi doon, and you're unrepentant. Ayaw ko na, dito na ako. Dito ako nabuhay. Dito ako mamamatay. Ayaw niyang tumalikod kasi ayaw niyang mag-repent at ayaw niyang kilalanin si Kristo na Panginoon. Sabi doon, you are storing up. Anong storing up? Nag-iipon ka. Nag-iipon ka ng galit against yourself for the day of God's wrath when His righteous judgment will be revealed. Ngayon, wala pa. Anong ginagawa lang nitong mga stubborn at saka mga unrepentant heart? Nag-iipon pa lang. Ipon ng ipon. At yung galit ngayon ng Diyos, sabi doon, hanggang sa storing up wrath against yourself for the day of God's wrath. Meron palang day, meron palang panahon. Kaya yung galit ng Diyos, yung wrath of God, merong address. Saan ang address? Dito, sa mga unbeliever, dito sa mga stubborn. May address at may date. Yung wrath of God, may address, may date. Kailan yung date na yon? For the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. Huwag mo namang pangunahan ang Diyos sa date. Husay ka sa Diyos. Ayaw mong tumanggap, yari ka. Patadalan ka ng kidlat. Wala pa. Wala pa yun. Yun isa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Yung unang pagpunta ng Panginoon dito, para siya ay magligtas. Pero yung muling pagbabalik niya, para siya ay maging hukom. So huwag mong pangungunahan. Ay naku, yan, sinasabi ko na sa iyo eh. Dahil kung one strike policy ang justice ng Panginoon, one strike, nagkasala ka, patay ka, ubos ang tao. Ubos, walang laman sa Senado. Walang laman ang Kongreso. Kung one strike policy ang Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mabuti, hindi niya ginagawa ang mga bagay na ito. Ito'y may day, may date. Hindi pa ngayon yung judgment ng Panginoon. Nag-iipon ka pa lang ng galit ng Panginoon. So huwag ka na mag-ipon. Huwag mo nang ipunin yung galit ng Diyos sa iyo. Iisa lang naman ang gagawin mo, itatanggapin mo, magre-repent ka lang naman eh. Sasabihin mo, Lord, hindi ko nga talaga kaya. Ito na yung mga kasalanan ko, bayaran nyo na nga po doon. Binayaran nyo na nga po doon sa krus. Paniniwalaan ko na nga po para hindi na ako magbuhat nito. Ako nga po ay tatalikod na at kikilalanin kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ganun naman kasimple eh. Kasi nga ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan ay binibigay ng libre walang bayad ng Panginoon. Pwede bang palakpakan po natin, Panginoon? Tingnan natin sa Romans 2 verse 6. Tingnan natin, God will repay each person according to what they have done. So magbabayad ang lahat ng tao. Tingnan natin kung anong babayaran natin na believer at saka unbeliever. Kasi liwanagin natin. Ano yung judgment ng God sa believer? Ano yung judgment ng God sa unbeliever? Romans 2:7, to those who by persistence in doing good. Sino ito? Believer o hindi? Believer. Seek glory, honor, and immortality, He will give. Anong iyo? Eternal life. Ikaw, bahala ka kung anong gusto mo. Pero kahit anong piliin mo, basta kay believer, ang ibibigay sa iyo ay eternal life. Pero bakit sinabi dyan, Pastor, na those who by persistence in doing good, di kailangan palang para ako'y makatanggap ng immortality at saka ng eternal life, kailangan ako yung isa sa gumagawa o magpapatuloy ako, ito ang magiging basis. Itong paggawa ko ng mabuti. Sabi doon ay persistence in doing good. Seek glory, honor, and immortality. No, hindi po. Ang kaligtasan po, ang good works ay bunga ng kaligtasan. Nauna yung nature, nauna muna yung pangyayari sa'yo, kaya ka nagpe-persistence ng doing good. Kasi kung hindi ka naman believer, hindi ka naman magdo-doing good. Kung hindi ka pa believer, hindi mo naman isisik yung glory ng Diyos. Laging self-glory lang ang iyong hahanapin. Ay, gusto ko yung matanyag. Lagi yan, ganyan. So, nakuuna muna yung nature.
Nauna muna yung ginawa sa'yo sa loob bago yung sa labas. Kasi yung immortality, pansinin niyo yung immortality, yung po ay hindi immortality ng ating spirit. Kasi immortal na yan eh. Yung soul natin, immortal na yan. Ano yung immortality? Immortality of our body, yung physical body. Ikaw na naghahangad ka ng immortality, you will seek glory, honor, and immortality. At ibibigay sa iyo yung complete, yung absolute na eternal life. Ngayon naman ay may buhay na walang hanggan na tayo. Pero yung katawan mo, may buhay na walang hanggan, hindi na yung mamamatay. Mamamatay. Yun yung sinasabi dyan, na yung complete, yung eternal life, yung immortality ng iyong physical body. Ang good works po, ang sabi dito ay, testimonies of your faith. So tayo ay, ang testimonya ng ating pananampalataya, yung ating good works. Yan po ay bunga, fruits of God's grace to us. Kaya ka nakagawa ng mabuti kasi bunga, resulta na may nangyari muna sa loob. Hindi yan cause, hindi yan means ng kaligtasan. Yan po ay result and fruit of God's grace. Kaya nga si Pablo, yung goodwill ni Pablo, sabi niya, ayoko na sa katawang ito. Sabi doon, to be absent with the body is to be present with the Lord. Kasi talagang absolute eternity na yon, immortality. Yung katawan ko, mawawala na ito, mawawala na itong physical ko, yung mga wrinkles ko, yung mga kulugo ko, sa mga mayayaman ang tawag, skin defects. Sa mga may kulugo, buni, pero pag skin defects. Para mawala na lahat na ito, sabi na, I want to be, yung goodwill niya, goodwill, yung gusto niya, I want to be absent from the body and to be present with the Lord. Di ba yun ang pinaka-ultimate goal ng bawat isa? Yung absolute immortality. Yung talagang ang katawan natin, wala nang limitation. Meron ka ng glorified body. Hindi kagaya itong body na ito na, ewan ko, bunga ng fall of, kaunti, napaka-fragile. Nadapa ng konti, putok agad ang ribs. Naambunan lang, ubot sipon agad. Kayo ba'y natutuwa sa natin, sa kahihinatnan ng ating katawang panlupa? Kung yan ang dadalhin natin sa langit kasama yung katawang lupa ngayon, ay parang hindi naman immortality yan. Nananakit ang balakang, nananakit ang tuhod. Kaya nga ngayon, ang pabango na lang ng mga 40 above, Pau, Vicks, lahat ng inhaler sa bulsa, meron. Di ba? Hindi iyan yung immortality na sinasabi. Mawawala yan, papalitan niya ng glorified body, and the rest, everything, lahat ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat ay inayos ng Panginoon. Hindi lamang ang body, hindi lamang ang soul, hindi lang ang spirit. Ayos na tayo. Meron tayong immortality, yung sinasabi dito. So nakita natin, ano ang judgment sa believer? Number 1, eternal life. Pag laging yan ang naririnig mong eternal life na yan, parang kakaumay. Pero hindi mo pa naiintindihan ang saya at galak ng eternal life. Hindi lamang eternal, hindi yan life na existing ka lang. Yan ay life na kasama ang Diyos. Uulitin ko, life na kasama ang Diyos. Isipin mo yung Diyos na lumikha ng lahat ng langit at lupa ang kasama mo. Na punong-puno ng kabutihan. Kaya excited po yan. Nasaan na tayo? Tingnan naman natin sa other side. Pag may believer, may unbeliever. Tingnan natin sa mga believer kung ano yung judgment ng God. Sa Romans 2 verse 8. But for those who are self-seeking and who reject the truth. Sino yung truth kanina? Si Jesus. Anong ginawa ng mga ito? Ni-reject. Hindi namin kailangan kayo, Jesus. Meron kaming sarili. And follow evil, there will be wrath and anger. So ano yung God's judgment to unbeliever? Number 1, wrath. Ano yung wrath? Galit. Ano yung anger? Puot. Ayaw mo hindi ka pagasapat sa wrath ng God at meron pang anger.
Talagang sobra-sobra. Ibig sabihin, may kita mo talaga na yung justice ng Panginoon, yung galit ng Panginoon, hindi dahil sa ikaw ay makasalanan, kundi dahil ikaw ay hindi mo tinanggap yung susi para hindi ka maparusahan. Sino yun? Si Kristo. Talagang yung wrath na design, pinag-aralan natin, design sa mga dyablo, ay mararanasan mo. Kasi yun nasabi mararanasan mo yung galit at yung puot ng Diyos. Romans 2 verse 9, there will be trouble and distress for every human being who does evil. First to the Jew, and then for the Gentile. So ano pa yung God's judgment to unbeliever? Bukod sa wrath and anger, trouble. Ano yung trouble? Paghihirap. Ano pa? Yung distress, kapighatian. Kaya sabi nila, ayos lang ika sa langit, ayos lang ika sa impyerno. At least masaya doon. Diba? May mga, ayawan ko ba? Ginagawa pang joke yung impyerno. Which is kaya naparito si Kristo para hindi tayo ma-impyerno, pero gino-joke pa yung impyerno. Masaya daw doon kasi maganda ang decoration doon, may magde-decorate daw doon. Naman. Ang gagawin mo lang naman doon, wala ka namang ibang gagawin kundi maranasan yung galit. Ay pararanas lang naman sa iyo doon ay puot. Ang mararanasan mo naman doon ay paghihirap. Paano ka pa makakapag-design dyan? Paano ka pa magbabarik dyan kung talagang hindi yan ay masaya? Paano ka pa magpaparty? Ang ipaparanas sa iyo doon ay kapighatian. Kaya hindi po joke ang impyerno. Kapag may napanood kayong gino-joke ang impyerno, hindi niya naiintindihan ang tinapos na gawa ni Kristo. Kaya siya na parito para ang mga tao ay hindi maimpyerno. Amen? Pero sabi sa Romans verse 2 and 10, malapit na po tayo, ito naman, kanino naman ito? But glory, honor, and peace for everyone does good. First, for the Jew, then for the Gentiles. Verse 11, for God does not show favoritism. So, God's judgment to the believer, number 1 kanina, eternal life. Base dito sa verse ng Romans 2 and 10, merong glory, merong honor, at merong peace. Maganda ho bang balita yan? Oo naman. Napakasarap na balita niya yan na pagdating ng panahon sa God's judgment, yung righteous judgment ni Lord, panatag ka, may kapayapaan ka, hindi ka natatakot. Kaya nga yung perfect love ni God na binibigay sa atin, cast out fears of condemnation. Gaano kakapanatag na kapatid na pagdating ng paghuhukom ng ating matuwid na Panginoon, panatag ka na. Kasi tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas. Na siya nagbayad ng kasalanan mo. Meron kang buhay na walang, ang sarap ho ba noon, nahaharap ka sa hukom. Guilty or not guilty? Not guilty. Hindi ka na guilty kasi may nagbayad ng kasalanan. Legal, facts. Pagkatapos, dahil hindi ka na not guilty, ito na ang iyong reward. Meron kang eternal life, glory, honor, and peace. Makatatayo ka ba sa harapan ng matuwid na Diyos ngayon? Sabihin mo, Lord, salamat. Kunin mo man ako ngayon o hindi, panatag ako na ako'y merong 4 na ito. Eternal life, glory, honor, and peace. Kaya ba natin panampalatayanan yun? Na hindi tayo natatakot sa araw ng paghukom? Hindi kagaya dati ng iba na nagkukumahog, natatakot, naglalagay ng krus sa mga bahay-bahay natin. May mga dadating na salot, naglalagay ka ng palaspas para hindi pasukin ng aswang, naglalagay ka ng bawang, naglalagay ka ng pinagputulan ng pusod ng iyong mga anak. Sa mga dingding, naglalagay ka ng mga kung ano-anong inilalagay mo. Meron ka ng kapanatagan, kapatid. Amen? Kasi nanampalataya ka na, nagrepent ka na, at pumunta ka sa panig ng Panginoon. Ano yung conclusion niyan? Ito po ang magandang conclusion niyan. Sa 2 Pedro 3:9. Ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa kanyang mga pangako. Yung kanyang pagbabalik, sinasabi niya,
Bakit siya ay hindi mabagal? Ito'y tinuturing na iba na kabagalan, ngunit siya ay matyaga sa iyo. Sabihin niya natin, matyaga sa atin. Hindi niya ninanais na sino man sa inyo, yan na, sinabi na, kung sino man ang kasama sa inyo ay mapahamak, ngunit ninanais niyang bigyan ng panahon ang lahat upang magsisi. Anong application natin ngayon dito? Na kung yung pala ang ating kaibigan, best friend, yung ating kapatid, yung ating magulang na hindi pa nakatatanggap sa Panginoon, hindi pa niya kinikilala, pwede bang panampalatayanan mo na kaya pala hindi pa siya bumabalik? Ito pala para doon sa aking kaibigan. At ano naman magiging hakbang mo para marinig niya yung mabuting balita? Kasi hindi niya ninanais na sino man sa inyo ay mapahamak. Anong gandang kalooban ng Panginoon? Pero yung kagandahan ng kalooban ng Panginoon na nagbibigay siya ng pagkakataon, ng panahon, at hindi niya ninanais na ang iba ay mapahamak. Ano naman ang ating hakbang? Ano naman ang ating sasabihin sa ating mga kapitbahay? Anong sasabihin natin sa ating, kahit gaano natin kamahal, gaano natin pinahahalagahan itong mga ito, kailangan nila si Jesus. Kailangang i-share natin ang mabuting balita na si Kristo ay namatay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Napaka-basic po ng ebanghelyo. Napaka-basic pero may kapangyarihan eh. Roman 1:6, di ba sinasabi doon? May kapangyarihan, 16, Pastor? 1:16. Ganong katindi po na, at the same time, meron din naman tayong bahagi na ma-share. Nagbibigay ang panahon ng palugit, tayo naman ay gumagawa para sila ay makapasok doon sa palugit na binibigay ng ating Panginoon. Kaya, targetin mo na, sino kaya yung aking gustong makasama sa eternal na may buhay na walang hindi parurusahan, hindi makararanas ng parusa. Kahit kaano mo kamahal yan, kung pupunta yan ng impyerno, malungkot pa rin ang buhay niyan. Pero kung mahal mo siya talaga, bibigyan mo siya ng pagkakataon, opportunity, na marinig ang mabuting balita at may pangaral at tanggapin niya ito. Amen? Amen. So ano po ang ating takeaway? Ang Diyos, sabay-sabay po, ang Diyos ay makatarungan sa kanyang paghatol. Pag alam mong makatarungan ng Diyos sa paghatol, matutuwa ka. Kasi alam mo ang hatol niya ay matuwid, ikaw ay nanampalataya sa Kanya, wala ka ng condemnation. Pero kapag ang Diyos ay piring ang mata, nakakatakot ang hatol ng Diyos. Matuwid ang hatol ng Diyos. Ang kabutihan niya ang umaakay sa tao para makapagsisi. So binibigyan niya tayo ng panahon, kung may mahal tayo sa buhay, gawin na po natin para hindi maging huli ang lahat. Amen? Tayo po manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami tuwin na, Panginoon, sapagkat ang aming Diyos ay makatarungan sa kanyang paghatol. At ang paghatol mo, Panginoon, ay base sa ebidensya ng aming mga ginawa. Pero dahil sa iyong tinapos na gawa doon sa krus, Panginoon, binaligtad mo ang hatol sana sa amin na kami ay guilty. Ngayon kami ay not guilty. Justified mo po kami. Ginawa mo kaming matuwid sapagkat tunay na kayo ay nagbayad nito para sa amin. Maraming salamat po. Salamat din sa aming mga kamag-anak, sa aming kaibigan na inaakay pa ninyo para makapagsisi sa pamamagitan ng pagpaparanas ng magagandang bagay, kabutihan at pag-ibig sa kanila. Salamat po at kami rin naman, Panginoon, bilang yung mga anak ay humihingi, Panginoon, ang kalakasan ng loob, ng pagkakataon para maibahagi din namin ang mabuting balita para sa kanila. Maraming salamat po. At ikaw, kapatid na naririto ngayon o makakapanood nito, na ninanais mong maranasan ang patuloy na kabutihan ng Panginoon, na ikaw ay pinili hindi para parusahan, kundi bigyan ng buhay na walang hanggan. Magsisimula yan sa pagkilala mo at pagtanggap mo kay Kristo na namatay doon sa krus para sa kabayaran ng iyong kasalanan. Nais kitang anyayahan sa isang pagkilala sa Kanya. Inaanyayahan kita sa isang panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesucristo, ako po ay makasalanan, mapapahamak, sapagkat hindi ko kayang bayadan ang aking mga kasalanan. Salamat po dahil kayo namatay sa krus para magbayad ng lahat kong kasalanan. Nananampalataya ako sa iyo bilang aking Panginoon
bilang aking tagapagligtas na naggagawad, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na walang bayad at libre. Maraming salamat po sa aking pagtanggap, pagkilala na kayo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya ako'y tiyak na makararating sa Ama dahil sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan ating Panginoon? Ang bawat isa po ay inaanyayahan sa ating communion. Tayo po ay magse-celebrate ng kabutihan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo.